as a pastor. You will see that in 1 Thessalonians chapter 2, verse 1. 1 Thessalonians chapter 2, verse 1. For yourselves, brethren, know our entrance unto you, that it was not in vain. But even after we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of our God, with much contention. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God which trieth our hearts. Look at this in verse 5. For neither at any time use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness. God is witness. So you see, he wrote this book to tell us about his integrity as a pastor. Now, ang tanong lang ho natin, ato ho ba yung katangian ng puso ng isang totoong pastor? Let me give you number one. Number one is his affection for his people. Affection for his people. Look at verse 1 ng 1 Thessalonians chapter 3. Pansinin po ninyo. 1 Thessalonians chapter 3, verse 1. Because in verse 1, it indicates his affection for them. Ang sabi po ron, wherefore, when we could no longer forbear. Hindi ko matiis. Hindi kami makatiis. Diba ang sabi niya? Hindi niya kayang iwanan sila. Hindi niya matiis na ang church sa Thessalonica ay iwanan niya. Dumating ho kasi sa pagkakataon na kinakailangan niyang iwanan at kinakailangan silang maghiwalay, hindi ho sapagkat gusto niya, hindi sapagkat may problema, kundi kinakailangan siyang umalis. You will see his affection, his great desire to be with his people. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagnanais, sabi niya, hindi ko kayang tiisin na iwanan ko kayo, but I need to leave you. At alam nating lahat, mga kapatid, one time, Satan, he wants to go back to Thessalonica, but Satan hindered him. Alam ho ni Pablo that the believers, the church in Thessalonica, was his joy. The believers in Thessalonica was his glory, even now and even in eternity. That's why he said, I could no longer forbear to be separated with you for much longer. It reminds us of the affection of the pastor's heart. Ano ibig sabihin? He wanted to be with them. He wanted to visit them. He wanted to grow and to teach them. Why? Because they believe, the Thessalonican church believe in the gospel. Sinikap po ni Pablo na palaguin yung kanilang pananampalataya when it comes sa fundamentals of faith. Wala ho silang mature o mature leadership. They are just baby Christian in the midst of a hostile environment. Diba? Napaka-demanding ng mundo. Diba? Ang hirap makipaglaban at makipagbuno without the help of God. Kaya ho yung kanyang affection, yung kanyang damdamin, yung kanyang desire, yung kanyang pag-ibig sa church at mananampalataya sa Thessalonica ay napaka-tindi. It was so strong. Hindi niya matiis yung kanyang pag-ibig at pagnanais na makita palagi yung church ng Thessalonica. You know why? Because Apostle Paul know the spiritual condition of his people. They were under persecution.
they were under trials, they were under pressure and problems. Look at verse 5, inulit pong muli. So si Pablo, nung iwanan niya yung Thessalonica na batang-batang simbahan, walang leader, baby-baby ang Christian, kakunti pa lang ang nalaman, nagpunta siya sa Athens, which is Greece right now. Sabi niya, ang hirap para sa aking iwanan kayo. You will see the affection of his heart to his people. Verse 5, inulit niyang muli, for this cause, when I could no longer forbear. Sabi niya, hindi ko kayang dalhin, hindi ko kayang matiis ng matagal na panahon na wawalay sa inyo. Ibig sabihin, affection was a strong compulsion to mature. Gusto niyang proteksyonan ang mga mananampalataya. How they are going to face difficulty. How they are going to face trials and distress and affliction and even persecution. And he said, my love to you, I could no longer forbear for a long time. Diba? Like Jesus Christ himself, he was a shepherd. Ang sabi ng John chapter 10, verse 11, 14, and 15. Look at that. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep, or for the sheep. He said, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father. I lay down my life for what? The sheep. So si Kristo na ating modelo ng pastor, ang sabi po ng Bible, si Kristo ang mabuting pastor na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Di ba? Ibinigay niya, nilay down niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ibig sabihin, nandun yung matinding pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga tupa. He is willing. He lay down for the sake of his affection, for the sake of his love. He is willing to give up his life for the sake of his sheep. At isa sa katangian ng isang mabuting pastor, a good pastor, a true pastor is willing to lay down his life for his sheep. At ang sabi ni Pablo, I could no longer forbear for a long time na mawalay sa inyo. His affection, number one characteristic of a true heart of the pastor is his affection to his people. Yung kanyang pag-ibig. Alam niyo po, sa matagal na panahon na nakasama ko kayo, you know my heart. You know how much I love you. Pwede yung sabihin ninyo that I could not love you. Pero sasabihin ko po sa inyo, pwedeng sabihin ko sa inyo, pwedeng ako ay hindi nyo mahalin, pero never na ang inyong pastor ay titigil na umibig sa inyo. Number 2, characteristic of a true pastor's heart, not only affection to his people, we could no longer forbear for a longer of time to be separated from you. Yung ano, kayo ba mga miyembro, pag nawawala kayo sa church, malungkot kayo? Diba? Ang pastor ho ninyo, minsan, kahit malayo siya, ang iniisip niya ay ang simbahan. Ang iniisip niya ay kayo. Kamusta na ang kalagayan ng aking mga kapatid sa Panginoon? In my heart and even in my solemn times, I'm still thinking and praying about you. The true love of the pastor's heart. Mahalaga po yung sinasabi ko po sa inyo. Sa matagal na panahon, nagsama po tayo.
To those who've known me and loved me from thick and thin until now. You know my heart for this church. And I am willing to give my all just for the sake of this church. Sa akin, no, wala na hong papantay sa pag-ibig. Willing kang ibigay mo ang lahat kung tunay yung pag-ibig mo sa minamahal mo. Handa kang magsakripisyo, handa mong gawin ang lahat sapagkat tunay mong minamahal ang iglesia ng Panginoon. That is the true characteristic of a true pastor. Diba? Alam niyo, nagsisimula tayo ng gawain, we are nothing. Wala tayong lupa, wala tayong building, wala tayo ng lahat ng bagay. We have few people na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga, isa ho sa katangian ng isang church na tatagal ay yung pastor nagre-remain at hindi iniiwan ng simbahan. Mahirap po sa isang ama ng tahanan na magarantiyahan na magiging secure yung kanyang pamilya pag lagi siyang wala. O iniwanan niya ang kanyang pamilya. Deliberately. Diba? Pero kung kayo nagsama ng matagal at panahon, it only shows how much you love each other. Sana yung ating pagmamahal sa bawat isa ay hindi nababahiran ng pagkukunwari at anumang bagay sa buhay natin. At hindi nahahaluan ng anumang hypocrisy at pretension sa bawat isa. So nakita ho natin kung gaano at ano ang tunay na pag-ibig ng pastor. Ang sabi niya, hindi ko kayang tiisin na mahiwalay sa inyo ng matagal. I could no longer forbear. Number 2 that I want to share it with you is his unselfishness toward these people. Unselfishness toward these people. Look at verse 2 ng 1 Thessalonians chapter 3. And sent Timotheus, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Who is Timothy? Timothy was his truest spiritual son and brother in the Lord. Timothy was his truest friend. Timothy was his spiritual clone. Timothy is one of the most like-minded with Paul. Timothy was his best and treasured friend. Unselfishness toward his people. Alam niyo po, kung meron hong dapat kayong pinakamatalik nyong kaibigan at pinakamatalik kong kaibigan, ay yung mga mananampalatayang kapatid ko, anak ko, kaibigan ko, kamanggagawa ko sa ministry. Bakit? Sila lang po ang lubusang nakakaunawa ng puso ng pastor. Sino lang makakaunawa ng sapatos ng pastor? Yung kawa-apa niya, pastor. Sino lang makakaunawa ng lubusan sa puso ng manggagawa? Yung kapwa niya manggagawa. You cannot understand completely if you are not in their shoes. I hope and I pray, hindi lang ho ako inyong pastor, kundi spiritual father nyo at tunay nyong kaibigan. Huwag nyo lang ho akong tawaging pastor by name. Know your pastor by heart. Know your pastor by their position. Know your pastor in everything that you do.
Alam niyo po, members, to tell you honestly, meron mga miyembro close at very close sa miyembro. Look at my eyes. Kaibigan nyo at close kayo, nag-open kayo ng problema ninyo at kaibigan nyo ang iba, miyembro, at sinasabi nyo ang lahat ng sama ng loob nyo sa kapwa nyo miyembro. There's nothing wrong with that. Ang problema ay ganito. Kung very close kayo sa miyembro, pero sa pastor mo, hindi mo masabi problema mo, di kayo close ng pastor mo, something is wrong. To tell you honestly, hindi ka tunay na nagmamahal sa pastor. Alam nyo, may mga miyembro kinakaibigan ng miyembro sapagkat ayaw sa pastor. At kapag may sinasabi ibang miyembro sa pastor o simbahan, hindi niya masabi sa pastor, sasabihin niya sa miyembro. I don't think meron tayong good relationship and honest relationship. I don't think magkakaroon ng healthy relationship in the church kapag hindi ka honest at hindi mo kaibigan ang pastor mo. Imagine that, ang pastor mo nagpapakain sa'yo, ang pastor mo linggo-linggo nakatayo sa'yo, nagpipreach sa'yo, pero hindi mo magawang mahalin, maging kaibigan ng pastor mo. Diba? Pero ang miyembro, kaibigan mo, pero ang pastor, hindi. Close ka sa miyembro, pero sa pastor, hindi. Di ba dapat, kung meron kang trusted friend at trusted na tao, ang pastor mo sa loob ng simbahan? Amen o ba? Thank you. Ang lakas ng amen ninyo. Look at that. Meron siyang Timotheus na iisa-isipan. Paano? Like-minded with Paul. Di ba? Hindi ko kasi po pwedeng sabihin lahat ng miyembro ko, iisa-isipan natin lahat, ang takbo ng isip natin eh. Pero ako makakasiguro, kapag ka ikaw Timotheus ko, kapag ikaw ka manggagawa ko, kapag ang puso mo, ang buhay mo nasa ministry, sasabihin ko sa'yo, magkaisa tayo na. Mahirap namang nasa ministry tayo parehas, magkaiba tayo ng pag-iisip. Maiintindihan ko yan sa miyembro kasi wala sila sa ministry. Hindi ko po pwede yung isip nila at yung hakbang ko at decision ko, magkaparehas kami. Pero mas mahirap intindihin pag nasa ministry ka, hindi tayo magkaroon ng iisa puso at isipan natin. Para pag mag-progress ang gawain ng Panginoon, kailangan ng mga manggagawa at kasama sa ministry, iisa ang isipan, iisa puso. Mahirap yung kamanggagawa mo, kakampi niya ibang miyembro, pero ikaw, kailabang ka niya. Hindi tama. Di ba? Kaya para sa akin, ang success ng ministry ay yung mga taong nakakatuwang ko na manggagawa sa gawain ng Panginoon. Never na sa likuran ng pulpiting ito ay ang mga manggagawa ay sisiraan ko. Kahit anong baho, kahit anong nakita ko sa kanila, they are always safe in this pulpit. Kayo, po pwede nyo siraan ang lahat ng magawa, pero I will never do that. Ang pastor, lahat ng sipinta, sasabihin ninyo, pero I will never do that. Because we have the same ministry. Mahirap namang atakihin ko yung kapwa ko manggagawa. Di ba? So kung mayroong kaibigan at best friend ka, walang iba kundi yung pastor at asawa ng pastor sa gawain ng Panginoon. Di ba? I cannot tell you 100% na kayong lahat ng mga miyembro, kaibigan kami at mahal nyo kami tunay na mag-asawa. I cannot say that. Magiging hypocrite ako sa inyo pag sinabi kong totoo nyong ginagawa yan. But I thank God sa mga taong tunay na nagmamahal at tunay na kaibigan sa pastor. Di ba? One time, may sasabihin ng miyembro, loyal kay pastor yan. Ano gusto mong gawin? Loyal sa'yo? Di ba mas maganda maging loyal ka sa pastor mo at loyal sa asawa ng pastor kaysa loyal ka sa iba? O wala kang loyalty talaga? So mahalaga makita natin
na si Pablo mayroong tunay na kaibigan. His unselfishness toward these people. Hindi lang sila'y kamanggagawa. Si Timoteo, isang gifted na leader, isang capable na leader. At nung magpunta si Pablo sa Athens, anong ginawa niya? He sent Timothy. Saan? Sa Thessalonica. And Timothy was young and handling a difficult work in Athens. Imagine that he was facing a cynical philosophers and speculators at that time. Kailangan din ni Timothy yung kanyang matandang pastor. Kahit anong galing ng batang pastor, you still need a father. Kahit anong galing ng anak na lalaki, you will still need your father. Kahit anong marating mo, kakailangan mo rin pa rin po ang tatay mo. Lagi ko sinasabi ganito. Ako'y natutuwa sapagkat yung mga young people ho natin, na mga leader natin ngayon, natututong mag-open sa akin. Because we cannot work together if they will not open with me. Sabi ko sa inyo, kailangan ko ng mga magulang na mag-work together with your children. Without your support, your children will not be a better leader. Yung mga anak ko, natutuwa ako, sabihin nila sa akin, Pastor, salamat po sa itinuro nyo sa akin. At paninindigan ko yon. And I will always tell them, create your own blessing. Huwag kang umasa sa tatay mo. Create your own blessing, create your own miracle. Kaya ho, parents, kung may ginagawang desisyon ng anak nyo na alam nyong para sa Panginoon at alam nyong para sa church, support them. Huwag nyo sasabihin, anak, pwede namang hindi mo ibigay. Ano ba naman kayo? Gumagawa at nagkakreate ng sarili ng desisyon ng anak nyo, pipigilan ninyo. Alam nyo, minsan mahirap mag-work at minsan napipigilan yung anak kasi ibibigay ng anak kayong mga magulang, ayaw ninyo kasi marami kayong pangangailangan. Why not make them their own miracles and blessing? At tayo pang mga magulang ang pumipigil para gawin nila yung desisyon na alam nilang doon sila pagpapalain ng Diyos. Amen? Sabi ko kay Luel, huling pagkakataon mo na to, na ikaw ay aalis sa meeting natin na hindi ka magpapaalam. You cannot be a leader anymore. Hindi po pwedeng kayo leader ko, aalis kayo kung kailan nyo gusto. Sabi ko sa kanya, yung itinukod mo nung anniversary hanggang ngayon nakatukod pa, itutukod kita riyan. Tanggalin mo yan, sinimulan mo, tapusin mo lahat yan. Ayoko nang nagtrabaho ka, hindi mo tatapusin till the end. Because it shows character na isang leader. Lapit siya sa akin kagabi, Pastor, sa Wednesday na po ako. I've been waiting that for a long time. Sa Wednesday na tayo magtutuos. Alam niyo, problema natin minsan, may tinuturo ko sa pulpito, tinuturo ko anak niyo, kayo naman iba ginagawa niyong magulang. Sasabihin ko sa mga anak ninyo, anak, huwag muna kayong magbo-boyfriend at girlfriend. Kayo naman mga magulang, anak, mag-boyfriend ka na. Mag-girlfriend ka na.